So, nakita nyo naman yung title, no? Hi, Charmaine. Charmaine Bustamante. Pakita natin to. Good evening. Yan, okay na. 97, kita ko na kayo. So, may delay lang na 1 to 2 minutes, no? Bago ako makapag-start. So, yung iba kasi, parang nahihirapan sila. Kunyari, natapos na yung live. Di nila alam kung... Kasi yung iba di alam na live to eh. Kasi pag na-post to sa YouTube, para siyang regular video. So, kung napanood niyo po to na ngayon na ang tagal ko mag-intro, ibig sabihin live to. So, yun. Medyo may delay lang talaga sa umpisa. Pero yan, kita ko na kayo. Ang hirap kasi magsimula pag wala pa akong nakikitang viewers. So, yan. Shoutout kay Emmy, kay Synthwave, kay Raquel, kay Cheska. Yan. Maganda po yung ating topic ngayon. No? So, nilagyan ko dito sa baba ng for health awareness only. Do not self-diagnose. Medyo interesting topic and marami po tayong mapupulot dito. Dito kay Mr. Sandro Mulak. So, ipakita natin ang video. Paano ba ito? Ayan, local video. Video conferencing humarap. Ayan, so napanood nyo na ba to? Ayan, so napanood nyo na ba to? Aware ba kayo dito sa kaso niya? So si Sir Sandro Mulak ay isang aktor, no? Ng GMA. Una siyang nakita sa Mano Po Legacy. Yung horror yun, di ba? Yung Mano Po. Yan, hello Roderick. Sa taong 2021. And under siya ng Regal Studios. And merong ngayon, may latest news sa kanya at shinare niya rin naman to sa kanyang mga social media accounts na nagkakaroon siya ng tinatawag nating anxiety tsaka PTSD. And ang tinuturungang mga dahilan or contributing factors ay di umano nagkaroon nga siya ng history of abuse sa ilang mga GMA executives or mga contractors. Yan, kita nyo naman sa news yan kung sino sila. So, nagkaroon sila ng hearing sa Senado, no? Andun si Mr. Jinggoy and Mr. Robin Padilla. And makikita natin, hindi ko alam kung napanood nyo na, pero panoorin na lang natin sabay-sabay. Makikita natin yung expressions na mukha ni Mr. Sandro, no? Talagang, ayan, shoutout pala kay Donut. Natutulog si Donut sa likod. Ayan, zoom natin kay Donut. Yun, no? Nakatingin, no? Donut! Hi, Donut! Ayan, alam na ni Ma'am Emily, victim siya ng child abuse. Anong year yun? Yun yung hindi ko na-research eh. Mag-focus tayo sa mental health. Daanan natin ng onti itong mga pangyayari sa Senate. Kasi marami din tayo mapupulot dito. Pero focus tayo mainly sa mental health. Bigay tayo ng ilang tips. Of course, marami nakakaramdam nito. Anxiety and PTSD. Ang problem lang, hindi masyadong aware yung karamihan or yung iba aware pero natatakot sila magpakonsulta kasi nga hindi siya masyadong napag-uusapan ng mga tao. Actually, underdiagnosed din to. Kapag sinabi natin underdiagnosed, yung tunay na number ng mga mayroong mental health disorders ay mas mababa kumpara dun sa nadadiagnose ng mga doktor. Kasi onti lang rin naman yung nagpupunta sa mga clinics or sa mga hospital. Another problem kasi mahal din talaga magpa-psychiatrist, lalo na pag private. Although meron tayong mga libre. Meron po tayong libre sa NCMH. So, sige, panoorin natin yung video. Marami-rami na tayo. Yan, no, sabi ni John Paul, ito na, ipi-play ko na. So, ito ay galing sa GMA News.
tinry ko invert yung video eh. Tingnan natin kung hindi siya makapiright. Ukol sa mga alegasyon ng sexual harassment sa media industry, ikwinento niya na matapos ang kanilang text exchange ng inirereklamo niyang independent contractor ng GMA Network na si Jojo Nones, nagpunta siya sa kwarto nito sa isang hotel sa Pasay noong madaling araw ng July 21. Pagdating sa kwarto, inabutan daw ni Sandro si Nones, kasama ang isa pa niyang inirereklamo na si Richard Cruz. Lasing na umano si Cruz at nakahiga sa kama. Binigyan daw ni Nones si Sandro ng wine. Nang tanungin kung ano ang... Okay, post muna natin. So, merong dalawang tao na involved from GMA executives or mga, siguro meron silang mga positions doon. May exchange of text messages daw and invite, no? Doon sa lugar. Tapos yung isa is lasing. Lasing daw yung isa. So, ito yung hearing nila, no? Pwede kayo mag-comment kung ano yung napapansin nyo doon sa hearing. Mag-comment din ako sa akin. O mahal nga magpa-psychiatrist, sabi ni Ma'am Emily. Sumunod na nangyari, nagdalawang isip si Sandro na sumagot. Yes, What else did he offer you? I don't know po kung pwede ko po sabihin yung buong details kasi it's really sensitive. Sige na, sabihin mo na. Your Honor, with all due respect po, as mentioned po kanina kay Senator Padilla, hindi pa po natatanggap ng kabila yung... Oh, you want to have it in... Galit agad eh. Ako yun yung comment ko, galit agad. Tapos kung makikita niyo yung reaction ni Mr. Sandro, of course ano pa lang naman to, allegations pa lang, di pa natin alam sigurado. Kumbaga di umano pa lang to. Nasa under pa rin tayo ng investigation. Pero, so wala tayong papanigan dito. Hindi natin alam yung katotohanan completely. Pero kita naman natin sa mukha ni Mr. Sandro na, makakaganyan ba yung mukha mo kung talagang wala kang dinaramdam? Kung wala kang, kumbaga yung puso mo, komportable. Kung wala kang naalala. Ito yung katabi ba niya is attorney, I think, no? Attorney niya. So, yung interrogation ng senators, parang galit agad, no? Or agad, mataas agad yung boses. Po, as mentioned po kanina kay Senator Padilla, hindi pa po natatanggap ng kabila yung... Oh, you want to have it in an executive session? Pag hindi natin tatapusin to, ahaba ito. You're wasting our time here eh. Magsasalita ba kayo? Hindi. Kundi, alis na ako rito. Nagpaunlak din kalaunan sina Sandro. Maganda kung meron siguro mga may mga background sa mga mental health conditions yung nag-interview or nag-interrogate. Kasi malaking tulong yun. Yung way kasi ng pagtatanong is medyo hostile. And sabihin nating totoo or hindi man yun yung nangyari kay Sandro, of course merong flashback yan. Kasi totoo po ang mental disorder na anxiety. Totoo po yan. Kasi baka hanggang ngayon isip natin na hindi siya nag-exist. Ang nangyayari po sa brain dyan ng tao, nag-iiba yung chemicals. So para siyang diabetes. Yan, 'di ba? Ang diabetes totoo 'yan. Ang high blood totoo 'yan. Ibig sabihin may nakikita sa BP o pag binipi mataas o pag kinuha yung blood sugar mataas. Ibig sabihin totoo. Parang ganoon din yung mga mental health disorders. May nagbabago din sa brain pattern nila, sa chemicals nila. So kapag naaalala nila yung mga past trauma, talagang natitrigger sila. Ito, makikita naman natin sa facial expressions ni Sir Sandro, yung parang yung ganyang mukha, parang nag-aalala, natatakot, parang hindi sigurado sa future. Yun kasi yung mga sintomas po ng anxiety. Parang may feeling of danger, parang may panganib na hindi mo mawari kung saan nanggagaling, mga ganun. Of course, ito namang mga fear, yung mga takot, normal naman yan. Kasi kailangan ng tao yan. Siyempre kunyari magsasalita ako sa inyo. Nung mga una kong nagla-live, kinakabahan ako nun kasi baka nga meron akong maling masabi. Masabi live to. So andun yung fear, andun yung kaba. Normal yun. Kaya lang kapag yung kaba na yun ay sumobra na to the point na naapektuhan na yung pang-araw-araw mo, na nag-iiba na yung ugali mo,
Tapos sabihin natin sa trabaho, lagi ka ng underproductive. Sa asawa mo or sa mga anak mo, hindi mo na magampanan yung mga role mo. Doon na ngayon nagkakaroon ng problema. Sobra-sobra na yung iyong takot. Sobra-sobra na yung iyong kaba. Normal yan, kasi panglaban natin yan sa mga stressors para makapag-focus tayo. Sa mga deadlines, yan, normal yan. Para gawin natin ng maaga yung mga deadlines. Kaya lang kapag sumobra, doon na ngayon nagkakaproblema. Doon na ngayon nagkakaroon ng anxiety. Yan, sabi ni Nezuko, Doc, may anxiety attack po ako. Last week daw nagkaganon. Marami po talaga. Actually, may mga friends din po ako na nakakaramdam talaga. And talagang napapansin ng mga relatives nila na nagbabago yung ugali. And talagang nagbabago yung personality and nakaka-apekto sa pang-araw-araw. Ayan, na-trauma yung bata, sabi ni Belinda. Ang mali dito, Doc, I think yung nag-interview, nagtatanong. So, ano tayo, andito political, maging objective tayo dito. Ayan, napakahirap magkwento sa ganyan. Maraming tao ang may bad experience. Yung iba naman nakakaramdam din ng bukod sa takot, nakakaramdam din sila ng mga physical symptoms. Talagang nagpapalpitate. Yung talagang grabe yung kabog ng dibdib. Tapos yung iba nagkukwento pa para silang sinasakal, para may nakadagan sa dibdib. So may hirap. And isa sa mga causes niyan, bukod naman sa history of trauma, history of abuse, yung iba naman mga naluging negosyo, mga nasirang mga relationship. Yung iba naman dahil naman sa sobra-sobrang alcohol, tsaka drug abuse. And yung iba, wala namang history ng mga abuse, okay yung pagkabata nila, kaso lang sa genetics, minsan namamana, or tumatakbo sa family. Ayun, sabi nyo, chills kahit hindi giniginaw. So, yan po yung mga sintomas. Sintomas ba sintomas? Nakokorek ako sa mga video Sintomas o sintomas? Yan. Ito, sabi ni Gladys, Doc, may specific lab test ba to diagnose mental disorder? Ano po kasi series of interviews, series of history. Of course, meron din kayong mga laboratory na gagawin dyan para ma-rule out yung mga ibang sakit. Kasi yung sintomas ng anxiety, marami siyang kaparehas Katulad nung sumasakit yung dibdib. Remember, ang pagsakit ng dibdib, napakarami po niyan. Pwedeng sakit sa puso, pwedeng heart attack, pwedeng may GERD, and pwedeng nag-anxiety. So, para ma-rule out muna yung mga pinaka-emergency, yung pinaka-kailangan ng agarang lunas, magsi-series of laboratories talaga muna kayo. So, unahin dyan yung kung may atake ba sa puso kasi parang yun yung pinaka-urgent. Atake sa puso or mga problema sa ugat sa puso, mga ganun. So, ila-laboratory kayo. Pag wala, negative, okay, baka iba. Pero depende pa rin sa history nyo. Depende pa rin. Hindi naman yan i-examine lahat. Siyempre, magastos yun. Tsaka matagal. Depende pa rin sa doktor, sa expertise ng doktor. Yan. Sige, tuloy natin ang pag pinlay ko ba ito, mawawala yung music? Hindi pa po Hindi na mawawala yung music. natanggap ng kabila yung... Oh, you want to have it in an executive session? Pag hindi natin tatapusin to, ahaba ito. You're wasting our time here Magsasalita ba kayo? Hindi. Kundi, alis na ako rito. Nagpaunlak din kalaunan si Sandro ng executive session kasama ng mga senador at pagkatapos nito, kanya nang idinetalye ang mga sunod na nangyari. Ayon kay Sandro, meron daw pinasinghot sa kanyang droga si Nones. Sisingutin po lahat gamit po yung 500 peso bill. Inutusan ka niya ni Jojo para suminghot. Ganun ba? Suminghot ba tawag doon? So, may drug use, na nangyari, sabi ni Sandro. So, ano ba kinaiba ng executive session? So, sabi, executive sessions are held
so that the chamber can get the views of individual senators and to allow them to raise questions or concerns that they prefer not to express in public. Okay. Yun pala ibig sabihin nun. So, yun. So, sabi, meron daw drug use. So, kung si Sir Sandro ay may history na rin before ng drug abuse or kung sino man, makaka-apekto pa rin yun. Kasi ang excessive or ang paggamit ng drugs ay nakaka-alter din po sa brain pattern. Yung mga dopamine, serotonin, yun po kasi yung mga chemicals na ng emotions natin eh. Yung mga reward system, yan, mga dopamine yan. So pag may nagbago doon, hahanapin ng katawan, tapos kapag bumagsak bigla yung dopamine or yung kung anumang hormone yun, hinahanap ng katawan. So doon nagkakaroon ng addiction. And kapag nagkaroon ng addiction, doon na papasok yung mga side effects. Andun na yung mga mental health disorders na tinatawag. So isa po yun sa mga risk factors. Yung paggamit ng pinagbabawal na drugs. And of course, alcohol. Excessive alcohol. Lahat naman kasi ng sobra talaga masama. Para, hindi ko lang kung nabanggit ko na sa inyo, yung alcohol ngayon, dati di ba ano siya? Dati, yung wine, mas healthy pa daw ang wine, di ba dati, yung sinasabi ng mga doctors. Pero may nakita ko, ano siya, from American Heart Association. So, di na nila di na nila sinusuportahan yung yung few glasses of wine is good for the heart. Hindi na daw yung totoo ngayon. Nasabi ko na rin siguro to sa ibang live. So, hindi na daw siya totoo ngayon. 0 glasses of wine na dapat. Hindi na tayo dapat umiinom for a healthy heart. Ako, hindi na ako umiinom talaga masyado eh. Siguro once or twice a year na lang. Sayang kasi, sayang. Sayang ang mga brain cells na mawawala. So, ano pang sabi sa ating chat? Nag-file na sa DOJ. Ayan si Ma'am Shy Butterfly. Yan. Thank you po sa updates. Ano daw to? Sabi ni Ami Vlog. Nakaputol yung tanong niya. Sige, later, discuss natin ang title. Tapusin lang natin ito kasi may mga points dito si si Sandro. Tsaka meron siyang post. Meron siyang post na doon niya inamin na meron nga siyang nararamdaman. Hi? Nanghina ka ba? Namanhid po ako, Your Honor. You lie down in the bed. Am I correct? Hindi po ako nag-lie down. Hinila po ako sa bed. Sino nang hila sa'yo sa bed? Jojo Nones po. Tumanggi na si Sandro na magdetalye sa nangyari, pero meron pa raw sinabi sa kanya si Nones. Totoo ba? Based on my investigation, sinabi sa'yo, Sandro, ni Jojo Nones, what happened here stays here. Yes po. Sino Yes, nagsabi Your Honor. nun? Si Jojo Nones po, Your Honor. You were sexually harassed. Correct? Yes. Alam niyo, mahirap to eh. Mahirap to sa position ni Sir Sandro. Yung gantong tanungan. Kasi nakaka-trigger talaga yan. Lalo na kung talagang diagnosed siya. Meron kasi siyang post na meron siya anxiety and PTSD. Pero di ko alam kung diagnosed ba talaga siya. Magkaiba po yun yung nakakaramdam kayo sa talagang nakita kayo ng doktor. Kaya nilagyan ko sa baba for health awareness only. Do not self-diagnose. Kasi baka meron kayo nararamdaman na ganito, pero hindi kayo diagnosed. So iba pa rin po yun. Dapat mabigyan kayo ng gamot, makita kayo ng doktor. So hindi ko alam kung diagnosed siya. Ngayon kung diagnosed siya, kapag nakakarinig, or ewan ko, pag nakakita, nakakaramdam ng kung ano mang marirelate dun sa past trauma, talagang nakakaramdam yan ng kakaibang feeling. Bigat ng dibdib. Yun nga, yung sinabi natin kanina, parang may impending danger na hindi mo malaman kung saan nanggagaling. Ang hirap nun. Tapos inaano pa ng ganong questions. So, maganda siguro merong empathy. Feeling of empathy. Dapat doktor nagtatanong.
Kaso kasi pag doctors, hindi naman din skilled na magtanong sa ganito. So yun, baka nagkakaroon ng palpitations, chest pain. Yung iba, hindi naduduwal. O kaya nagkakaroon ng sakit sa tiyan. Iba-iba. Sobrang daming systems yung naapektuhan. Yung iba, namamanhid. So, of course, nare-relate niya nga doon sa past experience niya. So, kapag naalala yon, doon na ngayon siya nagkakaroon ng symptoms. So, marami pa pong types yung mga anxiety disorder. Napakarami. May panic disorder, may PTSD, may obsessive compulsive. So, PTSD common po to sa mga sundalo. Lalo na yung talagang nakaramdam ng giyera na bakbakan talaga. Ano yan, minsan, di ba sa mga movies, familiar naman tayo, minsan nagigising sila sa gabi na umiiwas sa bala, mga ganun, di ba? Umiiwas sa granada. Kasi nga, nagkaroon sila ng trauma eh. So, yung brain pattern nila nagkaroon ng pagbabago. Na kahit tapos na sila dun sa event na yon, nadadala nila kahit sa pagtulog, or kahit few years na yung lumipas, naalala nila. Common na common din yan sa mga nakaramdam ng natural disasters. Ito, ano ba yung recent na bagyo natin, di ba? So sa mga naging victim po ng bagyo, pwede sila makaramdam ng PTSD. Of course, sa mga aksidente, sabihin natin na karoon ng aksidente tapos talagang na-witness mo yung aksidente na yun, nabuhay ka, pwede kang habulin ng PTSD. Hindi lang sa mga ganyan, pwede rin sa mga yun nga nalugi sa business, mga naghiwalay na pamilya, mga ganun. So, ang causes niyan, yung sinabi natin kanina, pwedeng may trauma, pwedeng sa genetics, tumatakbo sa pamilya, pwede namang excessive use of substance. So, baka itanong nyo, Doc, kailan po kailangan magpa-check up? Yan. Kasi sabi ko nung sa umpisa ng video na to, baka hindi kayo umabot. Normal naman na makaramdam ng takot. Normal naman na makaramdam ng kaba kasi yan yung magagamit natin yan eh. Para maging ready tayo for everyday. Imagine nyo, hindi ka kinakabahan. Pangit din yun. Diba? Kung wala kang kaba masyado kang confident. Pangit din yun. Normal yan. Kaso lang, pwede ka magpa-check kung ito na yung nararamdaman mo. So, kung sobra-sobra na nakaka-apekto na sa pang-araw-araw mo, sa relationship sa pamilya, sa trabaho, sa opisina, sa school, hindi lang to pang adult pwede to sa mga bata. Walang pinipiling edad. Pwede to sa mga bata. Tapos, pwede rin kunyari, hindi mo makontrol. So, wala kang control dun sa sa takot mo. Kasi minsan yung takot natin, kaya pa natin labanan, di ba? O kunyari, ako, kunyari takot ako sa heights. Sasakay akong Ferris wheel. Kaya ko siya labanan. Kunyari, nagbayad na kasi ako eh. Sayang yung bayad ko. O di lalabanan ko yung takot na sumakay sa Ferris wheel. Yun, normal yun. Ngayon, kung di mo malabanan yung takot na talagang sumisigaw ka na, nag-iiba na yung mood mo, umiiyak ka na, or nanginginig na yung kamay. Meron to sa KMJS, di ko alam kung nakita nyo. Sumakay ng Ferris wheel, nanginig. Yun, anxiety yun. Pwede ka na magpa-check. Okay naman, nagiging dependent ka sa mga substance. Dependent ka sa alak, dependent ka sa sigarilyo, or kung anumang substance na talagang hinahanap-hanap mo na yun. Hindi ka maka-function well kapag di ka nakakainom ng alak or nung anumang mga gamot. Or, kung meron kang family history. So, yan. Papacheck up po kayo, may mga libre naman. Ito, phobia. Yan. May iba't ibang klase tayong phobia, di ba? So, ito, tingnan natin yung post ni, ano pa ba sabi dito? Wala na ito masyado, more on hearing na to eh. Yung musical director? Yes po. I was only 15 years old at that time, Your Honors.
So wala po talaga akong lakas ng loob. Nung mangyari po yung pang-abuso po sa akin, wala po akong lakas ng loob talaga. Contestant pa lang po ako noon. May power talaga po siya over us, over me. Kaya hindi ko po nasabi talaga agad. Yun yung way nung pagsasalita niya, nagte-tremors, nanginginig. Si ano to, yung isa, si Sir, ano chat nyo nga? Ano sabi sa chat? Si Sir